Noong matagal na panahon nang nakakalipas ay may mapayapang kahariang tinatawag na Berbanya. Pinamumunuan ito ng isang hari na si Haring Fernando at ng kanyang asawa na si Reyna Valeriana. Nagkaroon sila ng 3 anak na lalaki. Ang panganay na si Don Pedro, ang pangalawa na si Don Diego, at ang bunso na si Don Juan. Isang gabi habang natutulog si Haring Fernando, nagkaroon siya ng isang napakasamang bangungot at nagkasakit. Ang bangungot ay tungkol kay Don Juan na itinapon sa isang malalim na balon ng 2 lalaki. Kinaumagahan, tinawag ang lahat ng mga doktor sa Berbanya, ngunit walang makatukoy sa lunas ng karamdaman ng hari. Hanggang sa isang manggagamot ang nagsabing tanging ang kanta ng ibong Adarna na matatagpuan sa puno ng Piedras Platas sa bundok Tabor ang makapagpapagaling sa hari. Ipinadala ni Haring Fernando ang 2 nakatatandang anak na lalaki upang hanapin ang ibon. Una, si Don Pedro at sumunod si Don Diego. Ngunit kapwa na bigo at naging bato ang 2 dahil sa dumi ng ibong Adarna. Ayaw ipadala ni Haring Fernando si Don Juan sa takot na baka magkatotoo ang kanyang bangungot. Ngunit pinilit ni Don Juan ang ama at iniwan ang Berbanya upang hanapin ang Adarna. Habang papunta na siya sa Piedras Platas, may nakilala siyang isang matandang lalaki na gutom na gutom. Mabait si Don Juan sa matanda at binigyan niya ng kanyang tinapay. Dahil sa kanyang pagiging mapagbigay, tinulungan ng matanda si Don Juan sa paghahanap ng ibong Adarna. Natagpuan niya ang mistikong ibon at nagawang ibalik ang kanyang mga kapatid. Habang pabalik ng Berbanya, nakaramdam ng inggit si Don Pedro sa tagumpay ni Don Juan na makuha ang ibong Adarna. Sinabi niya kay Don Diego ang tungkol sa plano niyang patayin si Don Juan at ito ay pumayag. Binugbog ng 2 si Don Juan at iniwan sa gubat na halos wala ng buhay. Bit-bit ang ibong Adarna, bumalik na ang 2 magkapatid sa Berbanya. Ngunit kahit na naroon na sa Berbanya ang ibong Adarna, hindi pa rin gumaling ang hari. Dahil nangungulila ang ibong Adarna sa amo nitong nakahuli sa kanya na si Don Juan. Si Don Juan naman na naiwan sa gitna ng gubat ay pinagaling ng isang ermitanyo. Dahil sa matinding pananampalataya nito sa Diyos, naligtas siya sa kamatayan at nakabalik sa Berbanya. Pagkakita ng ibong Adarna kay Don Juan, nagsimula itong umawit at habang inaawitan nito si Haring Fernando ay sinalaysay niya kung paano siya nahuli ni Don Juan at maging ang pagtataksil ni na Don Pedro at Don Diego sa bunsong anak. Gumaling ang hari at bibigyan na sana ng parusang kamatayan ang 2 mas matandang prinsipe. Ngunit nakumbinsi ni Don Juan ang ama na patawarin na lamang sina Don Pedro at Don Diego. Kaya hindi natuloy ang pagpaparusa sa 2. Lumipas ang mga araw at ang 3 prinsipe ay inatasan ng haring magbantay sa ibong Adarna. Halinhinan sila sa pagbabantay buong araw at buong gabi. Ngunit sa 2 pagkakataon ay nagtaksil na naman sina Don Pedro at Don Diego kay Don Juan. Nililo nila si Don Juan na nagbantay ng ibong Adarna kahit hindi niya ito takdang oras ng pagbabantay. At dahil sa puyat, nakatulog si Don Juan habang nagbabantay ng ibong Adarna. At habang nahihimbing si Don Juan ay pinakawalan ng 2 prinsipe ang ibong Adarna. Nang napagtanto ni Don Juan ang kataksilan ng mga kapatid, dali-dali siyang umalis ng Berbanya sa halip na magsabi sa hari para mapagtakpan ang kabuktutang ginawa ng kaniyang 2 kapatid. Nagpaalam naman sina Don Pedro at Don Diego sa hari para hanapin si Don Juan at ang ibong Adarna. Dahil akala ng hari ay ninakaw ni Don Juan ang ibong Adarna at saka umalis ng kaharian.
Nagkita-kita ang tatlong magkakapatid sa bundok Armenia at napagdesisyonan nilang huwag nang bumalik ng Berbanya, kalimutan ang lahat at manirahan na lamang sa masayang lugar na iyon. Habang namamalagi sa Armenia, may nakita silang isang mahiwagang balon kung saan nakilala nila ang magkapatid na Doña Leonora at Doña Juana. Pinatay ni Don Juan ang higante na nagbabantay kay Doña Juana at ang serpiente naman na nagbabantay kay Doña Leonora para maligtas ang dalawang prinsesa mula sa pagkakabihag. Pag-akyat ni na Don Juan at dalawang prinsesa mula sa ilalim ng balon, nabihag si Don Pedro sa kariktan ni Doña Leonora. Ngunit alam niyang ang puso ni Leonora ay na kay Don Juan na. Paalis na sana sila papuntang Berbanya nang naalala ni Doña Leonora ang naiwang singsing na pamana ng kanyang ina. Kaya naman nagboluntaryo si Don Juan para bumalik sa balon at kunin ito. Nakaisip na naman ng pagtataksil si Don Pedro sa ikatlong pagkakataon para mapasa kanya si Doña Leonora. Habang pababa ng muli ng balon si Don Juan, pinutol ni Don Pedro ang taling pinagkakapitan ni Don Juan, kaya't nahulog siya sa balon. Iniwang muli ng dalawang prinsipe ang kanilang bunsong kapatid kasama ang dalawang prinsesa at nagtungo sa Berbanya. Sa tulong ng lobo ni Doña Leonora, nakaligtas si Don Juan sa balon. Doon din ay muli niyang nakita ang ibong Adarna na nagpayo sa kanya na limutin na si Doña Leonora, sapagkat may makikilala siyang bagong mamahalin sa kaharian na tinatawag na Reino de los Cristales. Nakilala niya sa lugar si Doña Maria Blanca na anak ng hari doon na si Haring Salermo. Hiningi ni Don Juan ang kamay ni Doña Maria Blanca, ngunit bago ito makuha, kailangan niyang mapagtagumpayan ang mga pagsubok na iaata sa kanya ng hari. 7 pagsubok ang pinagdaanan ni Don Juan at ito'y pawang napagtagumpayan niya sa pamamagitan ng mahika ni Doña Maria Blanca. Ngunit nalaman ni Doña Maria Blanca na hindi siya ang ipakakasal ng kanyang amang hari kay Don Juan. Kaya naman nagtanan ang dalawang magkasintahan. Subalit isinumpa ni Haring Salermo na malilimutan ni Don Juan si Doña Maria Blanca kapag may ibang babaeng tumingin sa mga mata ni Don Juan. Nangyari nga ang sumpa, kaya't si Don Juan ay itinakdang ipakasal kay Doña Leonora. Naggalit si Doña Maria Blanca at sa pamamagitan ng kanyang mahika, naalala ni Don Juan kung sino ang tunay niyang iniibig. Hiniling niya na silang dalawa ni Doña Maria Blanca ay maipakasal. Matinding tinutulan ito ni Doña Leonora at isinangguni ito sa Arsobispo ng Berbanya. Iminungkahi ng Arsobispo na dapat magpakasal si Don Juan kay Doña Leonora. Ito'y kinagalit ni Doña Maria Blanca, kaya naman gamit ang kanyang mahika, nagbigay siya ng baha sa Berbanya. Kaya naman nagpasya na si Don Juan na gusto niyang makasal kay Doña Maria Blanca at si Doña Leonora naman ay makakasal kay Don Pedro. Natuloy na ang kasalan at hinirang ni Haring Fernando na bagong hari at reyna ng kaharian ng Berbanya sina Don Juan at Doña Maria Blanca. Ngunit sila'y tumutol sapagkat sila ang maghahari sa Reino de los Cristales. Sina Don Pedro at Doña Leonora ang namuno sa Berbanya. Bumalik na sina Don Juan at Doña Maria Blanca sa kaharian ng Reino de los Cristales at sila'y namuno roon at namuhay ng mapayapa ang lahat.